Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 471. Kung sa bagay, kahit mag-iimbestiga si Pendes, wala naman masyadong epekto. Lumipas ang ilang araw, ngunit wala pa rin siyang resulta. Maraming mga kaina-hinalang tao ang pinaalis niya. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Pendes na sumuko. Hindi siya isang taong madaling sumuko. Kaya naman nagpatuloy pa rin ang investigasyon. Kaya lang dahil patago ang investigasyon, hindi alam ng iba. Kuya, malapit na ang birthday mo ha. Anong regalo ang ibibigay sa iyo ni tatay sa pagkakataong ito? Sa araw na ito, sabi ni Bruce sa kanyang kapatid sa sala ng kanilang tahanan. I don't know. Madalas hindi ako umuwi at lumilipad-lipad, sabi ni Pendes. Bagamat busy din siyang tao, kung tutuusin, manager lang naman siya sa kumpanya. Ang kanyang ama ang namumuno sa buong negosyo ng pamilya. Natural, mas busy siya. Nabalitaan ko na may inihanda si Dad para sa iyo sa pagkakataong ito. Medyo inggit na sabi ni Bruce. Talaga, may mga inaasahan din si Pendes sa kanyang puso. Bagamat mataas din ang halaga niya at marami siyang makukuhang magagandang bagay, halatang hindi pa niya naaabot ang antas ng kanyang ama. Sa makatuwid, may ilang bagay na maaaring makuha ng kanyang ama, ngunit hindi niya ito makuha. Hindi siya pinayagan ng kanyang ama na maghintay ng matagal. 2 araw bago ang kanyang kaarawan, dumating na ang Reg Along inihanda ng kanyang ama para sa kanya. Ito ay isang kotse, isang hovering na kotse. Sa unang tingin pa lang ng sasakyang ito, nagustuhan din ito ni Pendes. Pagkatapos ng lahat, ang hitsura ng kotse na ito ay napaka-cool at kapansin-pansin. Ang kaakit-akit na hugis ng arko ay maaaring makaakit ng atensyon ng mga nakapaligid na tao ng sabay-sabay. Hanggat ang isa ay mahilig sa kotse, gusto nila ang kotse na ito sa unang tingin. Gayunpaman, ito ay isa lamang hover na kotse pagkatapos ng lahat. Kaya lang medyo maganda ang hitsura nito kaysa sa ibang mga hover car. Maaaring bumili si Pender ng lahat ng uri ng mga hover na kotse sa kanyang sarili, kaya walang espesyal tungkol dito. Kaya naman, bagamat nagustuhan ni Pender ang sasakyang ito, nakaramdam pa rin siya ng kaunting panghihinayang sa kanyang puso. Ang pakiramdam ng sorpresa ay hindi gaanong. Young Master, nasa out of town si Master at hindi na makakabalik pansamantala. Pero, sinabi niyang tiyak na uuwi siya sa iyong kaarawan. Sa tabi ni Pendes, ang sabi ng mayordomo sa pagpapadala ng sasakyan kay Pendes. Okay, nakuha ko. Tumango si Pendes. Young Master, sabi ni Master na ang kotseng ito ay espesyal na ginawa niya. Ito ay gawa sa kamay, at ang antas ng bulletproof nito ay napakataas. Ang mga kilalang laser weapons ay hindi makakagawa ng anumang pinsala dito. Nakita ng mayordomo na parang hindi masyadong natutuwa si Pence nang makita ang sasakyan, kaya tinulungan niya itong ipakilala. Muling tumango si Pender. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagpakita na ng interes ang kanyang mukha. Hindi bihira na makakita ng gawang kamay na kotse. Ang kinaiinteresan niya ay ang bulletproof level ng sasakyang ito. Dati, bulletproof din ang sasakyan niya, pero obviously, hindi ito kasing taas ng kotseng ito. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang tanging tampok ng kotse na ito. Ipinagpatuloy ng mayordomo ang pagpapakilala, ang sports car na ito ay maaaring umabot sa bilis na higit sa 2,000 km bawat oras sa himpapawid. Kahit sa lupa, maaari itong umabot sa bilis na higit sa 1,700 km bawat oras. Ito ay mas mabilis kaysa sa anumang sports car sa nakaraan. This time, mas nagbago ang ekspresyon ni Pender. Hindi ba't ang mga lalaki ay nagmamaneho ng mga sports car para maranasan ang pakiramdam na kasing bilis ng kidlat? Halatang nasiyahan siya sa bilis ng bagong sasakyang ito. Kung gayon ang sorpresa ay hindi lamang ito. Nang makita ng mayordomo ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng Young Master, ngumiti rin siya sa gilid ng kanyang bibig at nagpatuloy, ang shell ng sports car na ito ay gawa sa pinakabagong alloy material. Kahit natamaan ito ng isang marahas na impact, hindi ito mababago kahit kaunti. At saka, ang mga safety features ng kotse na ito ay napakalakas. Kahit na may pinakamataas na kaligtasan sa sasakyan,
maaari itong maprotektahan sa pinakamabilis na sasakyan. Grabe ang kotseng ito, hindi pa nagsasalita si Pence, naglalaway na sa inggit si Bruce sa tabi niya. Bagamat marami siyang sasakyan at kadalasang nangongolekta ng iba't ibang mga sports car, ang mga kotse sa kanyang garahe ay halatang hindi maihahambing sa kotse na ito. Mahilig din siya sa kotse. Paanong hindi siya maiinggit? Puno na ngayon ng ngiti ang mukha ni Pence. Second Young Master, hindi ko pa natatapos ang pagpapakilala. May isa pang feature nitong sasakyan. Magalang na sabi ng mayordomo. Ano pa ba? Bilasan mo at sabihin mo. Naiinip na sabi ni Pence. Siya ay malalim na naaakit sa mga kotse. Natural, gusto niyang malaman pa ang tungkol sa sports car na ito na pag-aari na niya. Oo, Young Master, sabi ng butler, saka binuksan ang pinto at pinindot ang isang button sa loob. Pagkatapos noon, nagbago ang sasakyan sa ilalim ng tingin ng tatlong tao. May dalawang laser cannon sa harap at likod ng kotse na ito. Ang lakas ng apat na laser cannon na ito ay napakalaki. Ito ay sapat na upang sirain ang sinumang kaaway na sumalakay. Sa oras na ito, natapos na ang pagpapalit ng sasakyan. Oo naman, may apat na itim na mala-muzzle na bagay sa harap at likod ng sports car. Ang apat na muzzles na ito ay hindi makapal at kahit na napakaliit. Kung hindi dahil sa salita ng mayordomo, hindi maiisip ng magkapatid na Pence na napakalakas ng apat na kanya na ito. Makapangyarihan ba talaga sila gaya ng sinabi mo? Medyo hindi makapaniwalang sabi ni Bruce. Pagkatapos ng lahat, ang hitsura na ito ay talagang hindi nagawang iugnay ito ng mga tao sa makapangyarihang mga sandata. Kung hindi naniniwala ang Second Young Master, maaari mo itong subukan. Ang butler ay gumawa ng isang nag-aanyaya na kilos at sinabi. Gusto rin makita ni Pence kung gaano kalakas ang mga laser cannon na ito, kaya sinenyasan din niya si Bruce na umakyat at subukan ito. Nang makitang pumayag ang kanyang kapatid, mabilis na sumakay si Bruce sa kotse. Una, hinawakan niya ito ng mukha na puno ng pagmamahal, pagkatapos ay nakita niya ang buton para magpaputok ng laser cannon. Sa oras na ito, ang harap ng kotse ay nakaharap sa malayo, at mayroong isang bakanteng espasyo sa harap ng kotse. Kaya naman, hindi na nagdalawang isip si Bruce at pinindot ang button. Pagkatapos, nakita niya ang bar aisles ng canyon malapit sa kaliwang bahagi ng kotse na kumikislap na puti. Pagkatapos, nakita nilang tatlo ang isang puno na halos 1,000 metro ang layo na kasing kapal ng ilang taong magkayakap ay hiniwa ito sa kalahati sa baywang. Halatang hindi pa nakontento si Bruce. Nilingan niya ang direksyon ng sasakyan at tinutukan ang isang sasakyan sa di kalayuan. Sa kanya ang kotseng ito. Siya ang nagmaneho nito pagdating niya at ipinarada doon. Halatang alam ng mayordomo kung ano ang gustong gawin ni Bruce at nagmamadaling gustong pigilan siya, ngunit huli na siya ng isang hakbang. Muling kumislap ang laser cannon, kaya ang sasakyan sa di kalayuan ay natama ng laser cannon sa ilalim ng tingin ng tatlong tao. Lumipad ito sa hangin at sumabog sa hangin. Matapos bumagsak sa lupa, nasusunog na ang buong sasakyan. Mabuti na lang at walang ibang tao sa paligid ng sasakyan, kaya hindi ito nagdulot ng anumang casualty. Galing, ang galing talaga ng kotse na ito. Sabi ni Bruce habang bumababa ng sasakyan na may pag-aatubili na. Tingin, Kabanata 472. Bagamat nawasak ang kanyang sasakyan, hindi gaanong nakaramdam ng pighati si Bruce. Sa halip, nagustuhan niya ang bagong sasakyan ng kanyang kapatid. Huwag mong tignan ng ganyan ang kotse ko. Huwag mong kalimutan na nawala mo yung gloves ko last time. Halatang alam ni Pence na pamilyar sa kanyang nakababatang kapatid ang kanyang iniisip. Nagustuhan din niya ang kotse na ito. At saka, birthday gift ito ng kanyang ama. Natural na hindi niya ito madaling ibigay. Dahil sa naunang pangyayari, may pagdududa sa kanyang puso kung papahiram ba siya kay Bruce para magmaneho sa hinaharap. Saan binili ng tatay ko itong sasakyan? Malinaw na alam ni Bruce na hindi ganoon kadaling makipaghiwalay ang kanyang kapatid, ngunit halatang hindi siya madaling sumuko. Dahil hindi nagtatrabaho ang kanyang kapatid, maaari lamang siyang magsimula sa kanyang ama. Kung kaya niyang bumili ng isa, siguradong makakabili siya ng pangalawa. Second Young Master, isa lang ang sasakyan sa ngayon. Malamang nahulaan ng mayordomo ang iniisip ni Bruce at umiling. Paano magiging isa lang? Medyo hindi nasisiyahang sabi ni Bruce.
Dahil ito ay gawa sa kamay, at ang makinang ito ay espesyal ding ginawa, at ang apat na kanya ng laser ay espesyal na na-customize, kaya ito ay magtatagal. Paliwanag ng mayordomo. Kailan kaya ang susunod? Walang gana na tanong ni Bruce. Kung magpasya ka ngayon, kailangan mong maghintay ng halos 2 taon sa pinakamaaga. Sagot ng mayordomo. 2 taon, ganoon katagal. Dismayadong sabi ni Bruce. Well, hindi naman masyadong mahaba ang 2 taon. Kung gusto mong tanggapin, pwede kitang ipahiram sa akin, pero sa pagkakataong ito, hindi mo na kayang mawala ito tulad noong nakaraan. Nang makita ang dismayadong tingin ng kanyang nakababatang kapatid, lamambat ang puso ni Pence at niluwagan niya ang kanyang bibig. Sige, salamat kuya, nakangiting sabi ni Bruce. Pagkaalis ng mayordomo, sumakay na ang magkapatid na Pence sa kotse at sinimula ng opisyal na test drive. Ang bilis ng sasakyang ito ay talagang hindi mabagal, at ang ginhawa ay napakabuti. Bilang karagdagan, ang onboard system ay napakatalino din kaysa sa mga nakaraang kotse. Tama, kuya, sabi mo napakaganda at napaka-espesyal ng sasakyan mo. May mga ideya ba ang mga iyon tungkol sa kotseng ito? Sa sasakyan, biglang may naisip si Bruce at sinabi sa kapatid. Ngayong binanggit mo ito, posible na. Bakas din sa mukha ni Pender ang pag-aalala. Sa pangkalahatan, ang mga especially iyan na nakatanim sa pamilya ng kabilang partido ay gagawa ng hakbang sa ilang mahahalagang bagay, tulad ng sombrero glove at ang hover na kotseng ito. Bagamat sila ay mga espesyal na item, hindi sila magdadala ng malaking kita sa pamilya, kaya hindi sila gumawa ng paglipat sa mga item na ito. Gayunpaman, ngayon ay hindi sigurado si Pender na ang kabilang partido ay hindi magkakaroon ng ideya ng kotse na ito dahil ang kabilang partido ay tila napaka-interesado sa mga bagay na ito. Dahil maaari siyang magnakaw ng isang pares ng guwantes noong nakaraang pagkakataon, napaka-posible na makakilos siya sa mas espesyal na kotseng ito ngayon. Pagkatapos ay maaari tayong maglagay ng bitag at mahuli sila. Excited na sabi ni Bruce. Galit na galit siya sa magnanakaw na ito. May 2 bagay siyang ninakaw sa kanya. Sa unang pagkakataon, ninakaw ang kanyang leather na sapatos, kaya nawalan siya ng mukha sa harap ng kanyang mga kaibigan. Sa pangalawang pagkakataon, ninakaw ang paborito niyang sombrero magic silk gloves. Bagamat hindi siya sinisisi ng kanyang kapatid, galit na galit pa rin si Bruce. 2 magkasunod na nagnakaw sa kanya ang kabilang partido. Halatang hindi ito naglalagay sa kanyang mga mata. Well, this time kailangan na nating mahanap. Ang lalaking iyon, mabangis na sabi ni Pender. Dahil mismo sa especially iyan ang kalaban sa kanyang laboratorio kaya nawalan siya ng isang bagay na maaaring magdulot ng malaking benepisyo sa kanyang pamilya. Kaya naman, ang magkapatid na lalaki ay nagmaneho sa paligid ng villa ng maraming beses sa isang napakabonggang paraan. Matapos matiyak na nakita ng lahat sa villa ang sasakyan, huminto ang magkapatid. Pagkatapos noon ay sadyang ibinalita ng dalawa ang iba't ibang performance ng sasakyang ito. Siyempre, marami rin silang naaakit na mga titig. Sanay na sila sa mga ganoong titig, ngunit wala silang espesyal na iniisip. Ang gusto nilang makita ay ang mga titig ng mga taong may lihim na motibo. Sa kasamaang palad, hindi pa nila ito nakikita sa ngayon. Kuya, ligtas bang ay parada ang sasakyan dito? Tutal, walang surveillance dito. Sa sulok ng villa, sa isang bakanteng lugar, tinanong ni Bruce ang kanyang kapatid na may pag-aalala. Tutal wala namang surveillance dito. Kung talagang nanakaw ang sasakyan, walang makakaalam. Kung ilalagay natin ito sa isang garahe na may pagsubaybay, malamang na hindi maglalakas loob ang mga taong iyon na gawin ito, sabi ni Pender. Tumango si Bruce bilang pagsang-ayon. Ang kabilang partido ay maaaring itanim bilang isang especially iya. Obviously, hindi siya tanga. Naturally, alam niyang hindi madaling gawin ito sa isang lugar na may surveillance. You don't have to worry. This car is such a big target. It is impossible to drive out safely without being discovered. At saka, nagayos ako ng ilang ganap na loyal na mga tao sa mga nakapaligid na bulaklak para manood. Kapag may nakita silang may masamang intensyon na papalapit dito, agad silang aaksyon, ani Pender. Kung talagang may ideya na magnakaw ng sasakyang ito, kapag sumakay na ang kabilang partido sa kotse,
hindi magiging ganoon kadali para sa iba na makahabol sa performance ng sasakyan. Kahit na alam nila kung sino ang kabilang partido, imposibleng mahuli ang kabilang partido. Sa makatuwid, naglagay si Pender ng ilang mapagkakatiwalaang tao sa paligid ng kotse. Kapag nakakilos na ang kabilang partido, kikilos sila at pipigilan ng kabilang partido bago pa underin ng kabilang partido ang sasakyan. Ligtas sa ganitong paraan, tumango si Bruce bilang pagsang-ayon. Halatang kontento pa rin siya sa ayos ng kapatid. Pagkatapos ayusin ng magkapatid ang lahat, umalis na sila, at doon nakapark ang sasakyan. Sa maghapon, walang nangyari. Walang pumunta sa sasakyan. Kahit na may mga katulong na nakatingin sa kotse mula sa malayo, ayaw nilang lumapit dito. It's already dark. Everyone, cheer up. Kung gusto talaga ng kabilang partido na nakawin ang sasakyan, tiyak na pipiliin nilang gawin ito sa gabi. Sa mga bulaklak, isang lalaking nakaitim ang nakipag-ugnayan sa ibang tao sa paligid niya sa pamamagitan ng kanyang headset. Ang mga taong ito ay inayos lahat ni Pender. Ipinamahagi sila sa paligid ng kotse. Upang maiwasang matuklasan ng kabilang partido, halos 100 metro ang layo nila sa sasakyan. Gayunpaman, may ilang ilaw sa parking place, kaya nakikita pa rin nila ang sitwasyon ng sasakyan. Lahat ay nagmamasid ng mabuti. Kung ang kabilang partido ay mahuli, tiyak na hindi maliit ang pabuya ng Young Master. Kapag may nangyaring masama, lahat ay malas. Nagpatuloy ang lalaki. Kabanata 473. Oo. Ilang bulong ang nagmula sa headset. Lumalalim na ang gabi at unti-unting tumahimik ang paligid. Bagamat medyo inaantok na ang mga taong ito, lumalaban pa rin sila at hindi hinayaang makatulog. Nakatutok pa rin ang kanilang mga mata sa kinaroroonan ng super sports car. Itong maldito na magnanakaw, kung gusto mong nakawin, bilasan mo, huwag mo nang sayangin ang oras namin at samahan kang pakainin ng mga lamok. Ang lalaking nakaitim na nagsalita. Kanina ay napatingin sa sports car sa di kalayuan na hindi pa rin gumagalaw. Sinusumpa na niya ang magnanakaw sa puso niya. Sa mga oras na ito, taga raw din dito. Tsaka nagtatago pa siya sa mga bulaklak kaya maraming lamok sa paligid. Sa sobrang sama ng loob niya ay naramdaman niya na tila kinagat ng ilang lamok ang kanyang hita. Mabilis niya itong inabot para sampilan, ngunit hindi siya naglakas loob na gumamit ng sobrang lakas para pigilan ang pagkalat ng tunog. Pakiramdam niya ay sumampal ang kanyang kamay sa isang surot hanggang sa mamatay. Gusto niyang makita kung anong klaseng bagay ang kumagat sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ibinaba niya ang kanyang ulo, ang hindi niya nakita ay ang sobrang sports car sa di kalayuan ay kumislap at diretsyong nawala. Ang lugar kung saan orihinal na inilagay ang kotse ay wala ng laman. Boss, hindi maganda, wala na ang sasakyan. Habang sinusubukan ng lalaking nakaitim na alamin kung anong species ang bug na nakagat sa kanya, narinig niya ang ilang gulat na sigaw na nagmumula sa kanyang earpiece. Natigilan siya sa nilalaman ng mga iyak. Pagkatapos, bigla niyang inangat ang ulo para tingnan kung nasaan ang sasakyan. Oo naman, wala doon. Walang laman ito, na parang wala pang umiral noon. Lahat, sumugod at tingnan mo ako. Nakariyak na ang lalaking nakaitim sa pagkakataong ito at mabilis na sumigaw sa kanyang headset. Sa oras na ito, nakagawa na ang kabilang partido, kaya natural na hindi niya kailangang magtago. Pagkasabi noon ay ang lalaking nakaitim ang unang tumakbo papunta doon. Gayunpaman, habang tumatakbo siya, mas nagulat at natatakot siya. Dahil ngayon ay palapit na siya ng palapit sa lugar na iyon, ngunit hindi pa rin niya nakita ang figure ng sasakyan. Sa nakapalibot na mga bulaklak, 7 o 8 lalaking nakaitim ang sunod-sunod na tumakbo palabas. Iisa ang destinasyon ng mga taong ito. Gayunpaman, pagdating nila sa lugar kung saan nakapark ang sasakyan kanina, natigilan ang lahat. Wala na talaga ang sasakyan. Nawala ito sa ilalim ng kanilang mga mata. Ni hindi nila alam kung paano nawala ang sasakyan. Ano bang nangyayari? Galit na sabi ng lalaking nakaitim, na siyang pinuno ng mga taong ito. Ang bagay na ito ay personal na iniutos ng matandang Young Master. Ang kotse ay nakuha lamang ng matandang Young Master, at nagustuhan niya ito. Bukod dito, ang paghuli ng isang especially iya sa oras na ito ay napakahalaga. Sa bandang huli, naligo siya. Wala na ang sasakyan, pero hindi man lang niya nakita kung ano ang hitsura ng nagnakaw ng sasakyan.
Hindi man lang niya napansin nung sumulpot yung kabilang party. Boss, kanina lang ako nakatitig sa kotse. Nakita ko na parang kumikislap yung sasakyan. Hindi masyadong maliwanag. Tapos nawala yung sasakyan sa kinaroroonan niya. Sa oras na ito, sinabi ng isang lalaking nakaitim na nakasuot ng nakakatakot na ekspresyon. Parang hindi niya matanggap ang nakita niya. Nawala lang siya. May nakita ka bang lumitaw? Nagtanong tuloy ang ulo. Sa sandaling ito, kinasusuklaman niya ang bug na kumagat sa kanya hanggang sa mamatay. Kung hindi niya pinag-aralan ang surot na kumagat sa kanya, makikita na niya ang magnanakaw. Hindi, walang tao, sabi ng isa pang nakaitim na lalaki. Halatang kanina pa siya nakatingin sa sasakyan. Sa totoo lang, noong mga oras na iyon, maliban sa kanilang pinuno, lahat ay nakatingin sa sasakyan. Kaya naman, sigurado ang lahat na wala silang nakitang lumitaw. Lalong kumulimlim ang mukha ng pinuno ng lalaking nakasuot ng itim. Mabuti kung hindi ito nakita ng isang tao, ngunit napakaraming tao ang hindi nakakita nito. Ang bagay na ito ay seryoso. Ang kotse na ito ay hindi maaaring mawala sa manipis na hangin, kaya malamang na may nagnakaw nito. Gayunpaman, hindi man lang nakita ng mga taong ito ang anino ng kabilang partido. Obviously, napakakomplikado ng taong ito. Let's go. Let's report the situation here to the eldest young master. Nag-isip sandali ang pinuno ng lalaking nakaitim at sinabing, tumango ang lahat. Tiningnan lang nila ang paligid, at nawala nga ang sasakyan. Walang kahit ano sa paligid, kaya walang silbi para manatili sila rito. Sumunod ang lahat sa kanilang pinuno at umalis. Gayunpaman, hindi napansin ng mga taong ito na sa sulok ng lugar na ito, mayroong isang modelo ng kotse. Hindi kalakihan ang modelo, mga 10 sentimetro lang ang haba. Bukod dito, hindi masyadong maliwanag ang ilaw sa paligid, kaya hindi ito napansin ng lahat. Ano, sabi mo nawawala yung kotse ko? Tumingin si Pender sa mga lalaking nakaitim na nakadamit na nakatayo sa kanyang harapan at sinabing may gulat at galit na mukha. Oo, eldest young master, nawala lang ang sasakyan. May malamig na pawis sa mukha ang pinuno ng lalaking nakasuot ng itim. Takot na takot siya, pero inayos niya pa rin ang sarili niya at sinabi kay Pender. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung paano ito nawala? Inayos ko ang marami sa inyo na manood doon, hindi para manood kayo ng palabas, kundi para mahuli ang magnanakaw. Ngayong wala na ang sasakyan, nasaan ang magnanakaw? Nasaan siya? Galit na tumingin si Pender sa mga taong nasa harapan niya at sinabing, hindi namin siya nahuli. Sinabi ng pinuno ng lalaking nakaitim na damit, sa katunayan, hindi namin nakita kung kailan lumitaw ang kabilang partido. Pagkatapos noon, sinabi ng lalaking nakaitim na damit kay Pender ang kanilang nakita noon. Siyempre, ito ang pangunahing nakita ng kanyang mga nasasakupan noong panahong iyon. Nag-aaral siya ng mga insekto noong panahong iyon. Nang matapos magsalita ang lalaking nakaitim ay sinampal ang mukha ni Pender. Lalong ibinaba ang kanyang ulo, at hindi siya naglakas loob na magpakita ng kahit kititing na sama ng loob. Basura, isang grupo ng basura, napakaraming tao ang nakatingin sa isang sasakyan, ngunit hindi man lang nila nakita kung ano ang hitsura ng magnanakaw. Ito ay simpleng basura, saway ni Pender, nung ninakaw ng kabilang partido ang sasakyan, hindi mo nakita. Pagkaalis ng sasakyan, dapat nakita nila, di ba? Saang direksyon siya nagmaneho? Dapat alam mo ito, tama. Panipi, hindi naniwala si Pender sa mga salita ng mga taong ito. Paano nawala ang sasakyan sa isang iglap? Siguradong may nagnakaw, ngunit hindi nila mahuli ang magnanakaw, kaya gumawa sila ng palusot na ito. Sa sobrang laki ng sasakyan, kung gusto ng mga taong ito na itaboy ito palabas ng villa, basta hindi lang sila bulag, siguradong makikita nila kapag umalis ang sasakyan at kung saang direksyon ito pumunta. Iiyak na ang pinuno ng lalaking nakasuot ng itim. Wala talaga siyang nakita, ibinaba niya lang ang ulo niya saglit. Kung talagang pinalabas ng villa ang sasakyan, dapat ay nakikita niya ito, ngunit wala talaga siyang nakita. Kaya, ang katotohanan ay hindi nagsisinungaling ang kanyang mga nasasakupan. Nag-flash talaga ang sasakyan at nawala. Kabanata 494. Gayunpaman, kahit anong paliwanag ng mga lalaking naka-black shirt, hindi ito pinaniwalaan ni Pender. Hindi niya maintindihan kung paano mawala ang isang sasakyan sa manipis na hangin.
Kaya, nagpunta si Pender upang suriin ang video ng pagsubaybay sa paligid ng kanyang villa. Bagamat walang surveillance kung saan nakaparada ang sasakyan dahil gusto niyang akitin ang kabilang partido, may mga surveillance camera na malapit sa lugar na iyon. Kung gusto ng kabilang partido na paalisan ang kotse mula sa villa, kahit saang direksyon sila umalis, hindi sila makakatakas mula sa maraming mga kamera. Sa kasamaang palad, kahit anong kamera ang kanyang tingnan, hindi niya nakita ang anino ng sasakyan. Walang anuman. Sa pagkakataong ito, mas lalong naging malungkot ang mukha ni Pender, lalo na nang makita niya ang ekspresyon ng mga lalaking naka-black shirt na nagsasabing na wala na ang sasakyan. Lalo siyang nagalit dito, isang bangkos ng basura, saway ulit ni Pender. Pagkatapos nito, tinipon niya ang lahat ng mga katulong sa villa upang tingnan kung may nawala ng walang dahilan noon. Sa oras na ito, gabi na. Karamihan sa kanila ay tulog na. Bagamat labis silang hindi nasisiyahan sa inasal ni Pender na gumising sa kanila, sila ay mga katulong lamang kung tutuusin. Natural, hindi sila naglakas loob na sabihin ito. Sa oras na ito, dumating din si Bruce. Bagamat nahulaan nila na ang kabilang partido ay maaaring magkaroon ng ideya ng kotse na ito, hindi nila inaasahan na ang kabilang partido ay talagang gagawa ng hakbang ngayong gabi. Gaano ito kabalisa? Bukod dito, ang susi ay nagtagumpay ang kabilang partido. Hindi lamang nila ninakaw ang kotse, ngunit wala rin silang nakitang mga pahiwatig. Ngayon, si Pender at Bruce ay mas tiyak sa kanilang mga puso na tiyak na may nunal sa villa. Kung hindi, ang kotse na ito ay hindi maaaring nakawin ng napakabilis at napakadali. Ang susi ay ang kakayahan ng nunal na ito ay masyadong malakas ngayon. Talagang wala silang anumang mga pahiwatig at hindi makapag-imbestiga. Matapos magpumiglas si Pender ng isang oras, wala pa rin siyang ni Katie Ting na nakuha. Ikinumpas niya ang kanyang kamay na may malungkot na mukha upang hayaan ang lahat na umalis. Pagkatapos noon, bumalik siya sa bulwagan ng villa kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Kailangan nating ipaalam ito kay tatay, sabi ni Pender kay Bruce. Malinaw, ang kasalukuyang bagay ay lampas sa kanyang kakayahan. Kahit na sinubukan niya ng husto, hindi pa rin siya makapag-imbestiga. At ang isang makapangyarihang especially iya ay nagtatago sa kanilang tirahan. Kahit anong isipin niya, hindi siya komportable sa puso niya. Malapit nang bumalik si tatay. Naniniwala akong mahuhuli niya ang especially iya na ito. Sumang-ayon din si Bruce sa pananaw ng kanyang kapatid. Ang especially iya na ito ay dapat na itinanim ng isang palaban na pamilya, at ang kanilang ama ay halatang nasa taiman ng buong pamilya. Kaya naman, kailangan pa niyang malaman ang tungkol sa bagay na ito. Ano sa tingin mo ang sinabi ng mga taong iyon? Hinaplos ni Pender ang medyo nahihilo niyang ulo. Ang bagay sa kamay ay nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo. Ano yun? Pinag-uusapan mo ba ang tungkol sa kotse na nawala sa manipis na hangin? Tanong ni Bruce. Oo, medyo naghinala na ngayon si Pender na ang kotse ay talagang nawala sa hangin. Kung hindi, bakit walang makita ang surveillance camera? Bukod dito, sa pagsisiyasat ngayon lang ay nandoon din ang lahat ng mga katulong sa villa. Para sa kabilang partido na makayanin ito ng napakabilis, malinaw na mayroon silang ilang mga espesyal na kakayahan. Sa tingin ko baka totoo. Medyo kumbinsido si Bruce. Nakakita ako ng maraming makapangyarihang salamangkero na kayang gumawa ng isang malaking bagay na mawala sa manipis na hangin. Fake lang yan. Kasinungalingan lang. Sagot ni Pender. Kahit kasinungalingan, kaya niyang mawala ang mga bagay-bagay sa orihinal nilang lugar. I guess that the car was also some kind of camouflage. Dapat malapit pa rin sa villa ang sasakyan, parang magic lang. Kaya naman mabilis na bumalik ulit ang especially iya. Seryosong pagsusuri ni Bruce. Kung noon pa man, siguradong hindi maniniwala si Pender sa sinabi ng kapatid. Gayunpaman, ang nangyari ngayon ay nagpagulo sa kanya. Kung hindi, walang paraan upang ipaliwanag ang pagkawala ng kotse. Bukod dito, ang mga taong nakatanim doon ay nakita ang kotse na nawala sa manipis na hangin sa parehong oras. Hintayin muna nating bumalik si tatay. Sa wakas ay sinabi ni Pender, Lolo Feng, nandito na po ulit ako. Pagkatapos ng trabaho, hindi agad bumalik si Huang Feng. Sa halip, dumiretso siya sa Xiwan Street at pumunta sa Baolei Pavilion. Para kay Huang Feng, na minsang nakapunta rito, ang lugar na ito ay hindi pamilyar.
Young friend, anong magagandang bagay ang dala mo this time? Malinaw, mayroon pa ring impresyon si Old Master Feng kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang huling beses na pumunta si Huang Feng dito upang magbenta ng kaligrapya ay hindi pa matagal na ang nakalipas. Bukod dito, hindi nagawang husgahan ni Old Master Feng ang halaga ng kanyang kaligrapya noong una. Sa makatuwid, si Old Master Feng ay mayroon pa ring malalim na impresyon sa kanya. Hehe, maganda ang mata ni Lolo Feng. Ngumiti si Huang Feng at nambobola si Old Master Feng. Pagkatapos nito, inilagay niya ang itim na bag sa kanyang kamay sa mesa sa harap ni Old Master Feng. Ito ay isang hiwalay na maliit na silid, kaya hindi na kailangang mag-alala na makita ng iba. Nang makita ni Old Master Feng si Huang Feng na casual na naglalagay ng mga bagay sa isang itim na bag, naisip niya na ang mga bagay sa loob ay hindi masyadong mahalaga. Medyo nadismaya siya, gayunpaman, ito ay normal pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito. Kung tutuusin, wala masyadong magagandang antik. Gayunpaman, nang makita ni Old Master Feng ang mga bagay sa bag, agad siyang natigilan. Ang bag ay hindi maliit, at mayroong maraming mga bagay sa loob nito. May mga bote ng porselana, mga inkstone, mga estatwa ng Buddha, mga plato, at lahat ng uri ng mga bagay. Gayunpaman, ang mga ito ay inilagay sa isang gulo sa bag, na tila sila ay isang tambak ng basura. Gayunpaman, alam ni Old Master Feng, na madalas na nakikitungo sa mga antik, na ang mga bagay na ito ay hindi basura pagkatapos ng isang sulyap. Sa katunayan, sila ay napakagandang bagay. Nagmamadali niyang inilabas isa-isa ang mga gamit at maingat na iniligpit. Gayunpaman, nagrereklamo pa rin siya tungkol kay Huang Feng. How can you put these things so casually? Paano kung sila ay kumatok o mahawakan? Ano ang gagawin mo? Masyado kang pabaya, panipi. Matapos pag-alitan ni Old Master Feng, medyo napahiya si Huang Feng. Hindi niya ito maipaliwanag. Hindi niya masabi na nasa storage ring niya ang bag bago siya pumasok sa shop na ito. Kahit anong mangyari, hindi ito kakatok o hawakan. Dahil alam niyang hindi madali para sa kanya na magpaliwanag, hindi nakipagtalo si Huang Feng. Nakatayo lang siya roon at pinagmamasdan si Old Master Feng na isa-isang tinitingnan ang mga bagay. Wala sa mood si Old Master Feng na pag-alitan si Huang Feng sa oras na ito. Sa halip, isa-isa niyang tiningnan ang mga bagay, dahil nalaman niyang ang mga bagay na ito ay pawang mga kayamanan. Gayunpaman, sa mga kayamanang ito na titingnan, wala siyang pakialam kay Huang Feng. Bukod dito, habang tinitingnan sila ni Old Master Feng, mas nabigla siya. Ang mga bagay na ito ay totoo lahat. Wala sa kanila ang peke. Kabanata 475. Saan mo nakuha ang mga bagay na ito? Matapos tingnan ang lahat ng mga bagay na dala ni Huang Feng, ibinaba ni Old Master Feng ang magnifying glass sa kanyang kamay at tumingin kay Huang Feng. Ang kanyang mga mata ay patuloy na pinalaki si Huang Feng, na para bang ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Huang Feng. Nakuha ko ito sa isang stall sa gilid ng kalsada, sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, nag-aalala si Huang Feng na sasabihin sa kanya nitong Chenjun o Tong Zian ang totoo tungkol sa mga antik sa villa. Gayunpaman, lumalabas na hindi nila ginawa iyon. Nais nitong Chenjun na iwan ang mga antik sa villa sa kanyang anak, kaya natural na hindi siya magsasabi ng kahit ano. Ngayong patay na siya, wala na siyang pagkakataong magsabi ng kahit ano. Kung tungkol kay Tong Zian, isang beses lang niya nakita ang mga bagay na ito, at nagmamadali ito, kaya hindi niya alam kung gaano karaming mga antik ang nasa villa, at kung ano talaga ang naroon. Iyon ang dahilan kung bakit naglakas loob si Huang Feng na ilabas ang mga bagay na ito para ibenta at humanap ng dahilan para gawin iyon. Sa oras na ito, hindi alam ni Huang Feng na si Tong Zian ay nasa vegetative state. Kung alam niya, hindi na niya kailangang mag-alala. Sa kabutihang palad, hindi nais ni Old Master Feng na makarating sa ilalim nito. Tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, mapapatunayan ko lang na ang mga bagay na ito ay totoo at bibigyan ka ng pagtatansya, ngunit dahil napakarami nito at masyadong mataas ang halaga nito, hindi ako makapagpasya. Sigurado ka bang gusto mong ibenta ang mga bagay na ito? Oo, ibebenta ko silang lahat. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Huang Feng. Huwag kang humingi ng tulong kay Old Q. Kung tutulungan kanyang makipag-ugnayan sa auction house, dapat mas mataas ang presyo kaysa sa maibebenta natin.
Pamilyar si Old Master Feng kay Huang Feng, at kilala nga ni Huang Feng ang Old Q, kaya hindi siya nag-atubiling pag-usapan ang Old Q. Hindi, ibebenta ko sila dito, sabi ni Huang Feng. Bago siya dumating, nakapagdesisyon na si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay hindi nakuha sa pamamagitan ng tamang mga channel. Ayaw ni Huang Feng na maging napakayabang. Kahit na maaari silang ibenta para sa mas maraming pera sa auction house, ito ay magiging masyadong kapansin-pansin. Sino ang nakakaalam kung alam ng sinuman sa mga taong iyon na ang mga bagay na ito ay kay Tung Chenjun? Bukod dito, ang kailangan ngayon ni Huang Feng ay isang startup fund lamang. Kung tungkol sa kakayahang kumita ng kanyang sariling kumpanya sa hinaharap, wala siyang pag-aalinlangan tungkol dito, kaya't wala siyang pakialam sa pagkakaiba. Nang makitang nakapagdesisyon na si Huang Feng, hindi siya itinuloy ni Old Man Feng. Kahit hindi siya ang may-ari ng lugar na ito, dito pa rin siya nagtatrabaho. Kaya naman, natural na gusto niyang tulungan itong Treasure Pavilion na kumita ng pera. Sa makatuwid, hiniling ni Old Master Feng ang manager ng Baolei Pavilion na pumunta. Hindi siya ang namamahala sa sumunod na nangyari, kundi ang manager. The manager valued Huang Feng very much. Firstly, it was because Huang Feng had brought so many antiques in one go. Secondly, it was because of Old Master Feng's special instructions just now. The manager respected Old Master Feng very much, so naturally, he valued his instructions very much as well. The manager didn't object to Old Master Feng's estimation, and Huang Feng didn't object either. Therefore, the two sides hit it off, and the transaction went smoothly. Mr. Huang, I hope that you will remember to come to our Treasure Pavilion, when you have good things in the future. After the transaction was completed, the manager said to Huang Feng with a smile. He was still very satisfied with this transaction. Not only did he obtain a lot of treasures, which would increase the reputation of the treasure-gathering pavilion, but if he sold these items, he would be able to make a profit, which would also be helpful to his own business. Of course, Huang Feng was also very satisfied with this transaction. Although it was cheaper to sell the antiques here than to sell them at the auction house, selling them at the auction house not only required a handling fee but also required a lot of time. For Huang Feng, who was anxious to start his own business, this was obviously not a good idea. As for selling to other antique stores, Huang Feng was not familiar with them, so he wouldn't know if he was cheated by them. Moreover, the Treasure Pavilion was already the biggest store in the area. It was hard to say if the other stores could buy so many antiques at once. Both parties were very satisfied with the transaction, so the atmosphere between them was very good. Before they left, the manager gave Huang Feng a VIP card. In the future, if Huang Feng wanted to buy antiques in the store, he could enjoy a 10% discount. Huang Feng took it, but he knew that it was impossible for him to use this card. He might come here again in the future, but it would be to sell things, not to buy things. In the end, Huang Feng left the Treasure Pavilion under the enthusiastic escort of the manager. Compared to when he arrived, there was less trash in his storage ring, but there was a large amount of money in his bank account. With this money, Huang Feng's heart was moved. He could not hold back anymore, so he immediately called Suyamo to ask for a leave of absence for the next day. Huang Feng would definitely ask for a leave of absence from Suyamo, because Suyamo was much easier to talk to than Xi Mengzhao. Moreover, as long as Huang Feng asked for a leave of absence, she would agree without asking for the specific reason. If he asked for Xi Mengzhao, according to her impression of him, it would definitely be impossible. Bihira na si Huang Feng ay walang ibang gagawin noong gabing iyon, kaya maaga siyang bumalik. Kaya naman, pumunta siya sa supermarket at bumili ng maraming gulay. Magluluto sana siya ng masarap na pagkain para mabusog ang gana nila ni Bai Xiaoro. Sisikat ba ang araw mula sa kanluran ngayon? Hindi lang kayo nakabalik ng ganito kaga, pero bumili ka pa ng napakaraming gulay.
Nang makitang bumalik si Huang Feng na may dalang malaking bag ng mga gulay, labis na nagulat si Bai Xiaoro. Kung ayaw mong kumain, hindi mo na kailangang kumain mamaya, naiinip na sabi ni Huang Feng. Kumain ka, kailangan ko talagang kumain. Hindi ko hahayaang samantalahin mo ako, agad na sabi ni Bai Xiaoro. Mag-ingat ka sa pagkain ng sobra. Tataba ka, sabi ni Huang Feng. Huang Feng, kung isumpa mo ulit ako, ibibigay ko sa iyo ang pinakamapanganib na misyon sa susunod. Sabi ni Bai Xiaoro na may malamig na mukha. Walang batang babae na hindi nagpahalaga sa kanyang figura, maging si Bai Xiaoro na mas interesado sa cultivation ay ganoon din. Sa makatuwid, dahil sa mga salita ni Huang Feng, si Bai Xiaoro ay lihim na nagpasya na gaano man kasarap ang pagkain ginawa ni Huang Feng, hindi siya kakain ng kahit isang kagat para sa kanyang figura. Gayunpaman, ang desisyon niyang ito ay nasira ng kanyang sarili nang ilagay ni Huang Feng ang mga pinggan sa mesa at hindi niya natapos ang pagluluto ng lahat ng pinggan. Hindi ka rin naghugas ng kamay. Nang ilabas ni Huang Feng ang huling sopas ng ulo ng isda, nakita niya si Bai Xiaoro na may hawak na isang piraso ng tadyang ng baboy at kumakain ng buong puso. I did, malabo na sabi ni Bai Xiaoro dahil sa pagkain sa kanyang bibig. Bilang resulta, ganap na nakalimutan ni Bai Xiaoro ang kanyang nakaraang desisyon at nagsimulang kumain kasama si Huang Feng. Kabanata 476. Kasalanan mo ang lahat kung bakit napakasarap ng pagkain. Pagkatapos kumain, humiga si Bai Xiaoro sa sofa at tumingin kay Huang Feng na may hindi nasisiyahang ekspresyon. I didn't ask you to eat. Ikaw ang kumain ng sobra. Hindi ako kumain ng marami. Ninakaw mo lahat, masiglang sabi ni Huang Feng. Noong kumakain sila, mas nakakatakot si Bai Xiaoro kaysa sa kanya. Bukod dito, alinsunod sa prinsipyo ng isang mabuting lalaki na hindi nakikipag-away sa isang babae, si Huang Feng ay walang lakas ng loob na makipag-away kay Bai Xiaoro. Bilang resulta, si Bai Xiaoro ay kumain ng higit sa kanya. Anyway, it's all you fault. Sino ba kasing nagtanong sa'yo na ang galing? Magluto, hindi, pag dito pa ako tumira, tataba talaga ako. Sabi ni Bai Xiaoro, aalis ka, sabi ni Huang Feng na may masayang ekspresyon. Bagamat handa siyang mamuhay sa isang dilag, noong ang dilag na ito ang kanyang amo, walang matalik na relasyon ang dalawa. Dahil sa ganitong uri ng pamumuhay na magkasama, hindi komportable si Huang Feng. Bukod dito, mayroon siyang sariling mga sikreto na hindi niya maipapaalam kay Bai Xiaoro. What's with your expression? Ganun ka na ba kasabik na umalis ako? Ang ekspresyon sa mukha ni Huang Feng ay lubos na nagalit kay Bai Xiaoro. Siya rin ay isang kagandahan. Gusto ni Huang Feng na umalis siya. Last time, gusto na rin niyang umalis. Sabihin ko sa'yo, hindi pwede. Sabi ni Bai Xiaoro, no, how can I think of let you go? Sino ba naman ang hindi papayag na mamuhay ng may kagandahan? Awkward na sabi ni Huang Feng. Sa puso niya, sinisisi niya ang sarili niya sa pagiging masaya ng maaga. Sabihin ko sa'yo, imposibleng umalis ako. Kahit pansamantala, imposible. At saka, ipagpatuloy mo pa rin ang pagluluto mo sa akin ng masasarap na pagkain sa hinaharap. At saka, kung tumaba ako, ikaw ang may kasalanan. Medyo hindi makatwiran ang sinabi ni Bai Xiaoro. Nang matapos siyang magsalita, naramdaman niyang medyo hindi ito maisip. Kadalasan, kapag nakikipag-ugnayan siya sa mga tao sa bureau, madalas siyang malamig ang hitsura. Kailan siya naging tulad ng isang maliit na batang babae, hindi makatwiran. Bakit? Si Huang Feng ay agad na hindi nasisiyahan. Kailangan niyang ipagluto muli ang mga ito, at ngayon ay sinisisi siya ng mga ito sa pagpapataba. Bakit siya hinahanap ng lahat? Dahil ako ang team leader mo. Proud na sabi ni Bai Xiaoro, maliligo ako, huwag kang sumilip. Sino bang gugustuhing tumingin sa iyo? Wala kang suso at puwet, ungol ni Huang Feng. Anong sabi mo? Lumingon si Bai Xiaoro at tinanong si Huang Feng na nakataas ang kilay. Wala lang. Sabi ko bilasan mo maligo. Ako na maghuhugas ng pinggan. Mabilis na sabi ni Huang Feng. Karaniwan, hindi siya magsasalita tungkol sa figure ni Bai Xiaoro, at hindi rin niya ito nilalandi. Ngayon lang, dahil sa galit niya, sinabi niya ang mga katagang iyon. Mas katulad niyan, si Bai Xiaoro ay tumalikod at umalis sa kasiyahan. Sa banyo, hinubad ni Bai Xiaoro ang kanyang damit at tumingin sa salamin.
Ang kanyang figure ay maaaring magpabaliw sa sinumang lalaki. Bulong niya, wala talaga siyang lasa. Ang ganda ng figure ko, pero bulag siya at hindi nakikita. Malinaw, narinig din ni Bai Xiaoro ang mga salita ni Huang Feng, ngunit hindi siya nakipag-ugnay kay Huang Feng. Matapos maghugas ng pinggan si Huang Feng, hindi pa rin naliligo si Bai Xiaoro. Hindi nagulat si Huang Feng. Araw-araw, mas naliligo si Bai Xiaoro kaysa sa kanya. Maraming beses, na-curious si Huang Feng. Paano siya naligo ng ganoon katagal? Sa kasamaang palad, wala siyang lakas ng loob na magtanong. Nang walang paraan upang maligo, pumasok si Huang Feng sa kwarto, handang tingnan kung may anumang nadagdag sa kanyang storage box. Sa oras na ito, maraming hindi inanyayahang bisita ang dumating sa kapitbahayan ni Huang Feng. Kahit na ang seguridad sa kapitbahayan ni Huang Feng ay napakahusay, para sa mga taong ito, malinaw na hindi ito problema. Hans, sigurado ka bang dito nakatira ang security guard? Tatlong itim na anino ang nakatayo sa sulok at bamulong. Oo, kapitbahay ito, sabi ng isa sa mga itim na anino, masyadong maingat ang pinuno. Gusto niya talagang maghintay ng ilang sandali bago gumawa ng hakbang. Haharapin natin itong security guard ngayon, pagkatapos ay pupunta tayo at kidnapin ang malaking bituin na iyon. Pagdating ng panahon, matitikman ko ang malaking bituin na iyon. Pupunta rin ako. Ang isa pang itim na anino ay nagsabi, nakalaro ako sa maraming babae, ngunit hindi pa ako nakikipaglaro sa isang malaking bituin na tulad nito. Ngayon ay isang magandang araw. Ang tatlong taong ito ay miyembro ng Devil Mercenary Group. Kinagabihan, matagumpay silang nakarating sa Jiangzhou. Gayunpaman, para sa kapakanan ng pag-iingat, hindi agad kumilos ang pinuno kina Huang Feng at Li Bingyan. Sa katunayan, hindi masyadong pinapansin ng pinuno si Huang Feng. Si Huang Feng ay isang security guard lamang. Bagamat hindi niya alam ang dahilan kung bakit niya pinatay ang ilan sa kanyang mga nasasakupan, naniniwala ang pinuno na nagkataong naroon si Huang Feng at may ibang pumatay sa kanyang mga nasasakupan. Ang dahilan kung bakit hindi kumilos ang pinuno ay dahil kay Li Bingyan. Pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, maaari pa ring lumabas si Li Bingyan ng ganito, kaya dapat na mas mahigpit ang seguridad sa paligid niya kaysa sa huling pagkakataon. Si Li Huaiman ang kanilang pangunahing kaaway. Ilang beses nang nag-away ang dalawang panig, at natalo sila. Malinaw, si Li Huaiman ay hindi isang tanga, kaya hindi niya hahayaang malagay muli ang kanyang kapatid sa panganib. Sa katunayan, makatwiran ang pag-aalala ng pinuno. Si Li Huaiman ay nagayos ng mga bodyguard para kay Li Bingyan. Bukod dito, sila ay napakalakas na mga bodyguard. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Li Huaiman ay ang Devil Mercenary Group ay maraming tao sa pagkakataong ito. Halatang hindi sapat na umasa sa dalawang taong iyon. Sa kasamaang palad, hindi ito alam ng pinuno ng Devil Mercenary Group, kaya para sa insurance, ayaw niyang ilantad ngayon ang balita ng kanyang pagdating. Gusto niyang maghintay hanggang sa maimbestigahan niya ang sitwasyon ng seguridad sa paligid ni Li Bingyan bago gumawa ng hakbang. Gayunpaman, sa Devil Mercenary Group, ang ilang mga tao ay malinaw na naisip na ang kanilang pinuno ay masyadong maingat. Hindi na sila makapaghintay na patayin si Huang Feng at ipaalam sa lahat na ang kanilang Devil Mercenary Group ay hindi ganoon kadaling aibuli. Kamatayan lamang ang naghihintay sa mga lumaban sa Devil Mercenary Group. Sa makatuwid, ang tatlong taong ito ay nakahanap ng dahilan upang lumabas. Pagkatapos, nang hindi sinasabi sa kanilang pinuno, natagpuan nila ang tirahan ni Huang Feng na nasa komunidad na ito. Well, dapat na nating patayin ang security guard na iyon na mahilig makialam sa negosyo ng ibang tao. Sabi ng nagngangalang Hans. Fair na, ang isa pang itim na anino ay nagsabi, sa aking palagay, ang pagpatay sa gayong security guard ay hindi kailangan nating tatlo. Kahit sino sa atin ay sapat na. Ngunit ang aming pinuno ay mas mahiyain kaysa sa amin. Talagang hindi siya nang ahas na kumilos. Hindi nasisiyahang sinabi ni Hans, sa palagay ko ay lalong nagiging mahiyain ang pinuno. Mukhang natakot sa kanya ang sundalong inchik na iyon. Well, let's not talk about the leader. He is doing it for our own good. Sabi ng ikatlong itim na anino sa tabi niya. Kabanata 497. Hinanap ng tatlong miyembro ng Devil Mercenary Group ang lokasyon ni Huang Feng ayon sa nakuha nilang impormasyon.
Sa oras na ito, bumalik si Huang Feng sa kanyang kwarto at nakita ang storage box. Hoy, bakit iba itong modelo ng sasakyan? Nang tingnan ni Huang Feng ang mga bagay sa kanyang storage box, nakita niyang may nagbago sa loob. Dahil masyadong mahalaga ang storage box, at dahil titignan ito ni Huang Feng araw-araw, naalala niya ng malinaw ang laman ng storage box. Kahit na may kaunting pagbabago sa storage box ay mapapansin niya ito kaagad. Ngayon, nalaman niyang nagbago na ang modelo ng sasakyan sa kanyang kamay. Dati, iniisip ni Huang Feng na dahil napakalaki lang ng storage box, hindi ba niya makukuha ang mas malalaking item? Halimbawa, ang kotse na noon pa niya gustong bilhin. Malinaw na hindi mailagay ni Huang Feng ang isang tunay na kotse sa storage box, kaya pagkatapos mag-isip tungkol dito, bumili si Huang Feng ng modelo ng kotse sa supermarket at inilagay ito sa storage box. Hindi man niya mapapalitan ang tunay na sasakyan sa ibang espasyo, wala siyang nawala. Pagkatapos ng lahat, ang modelo ng kotse ay hindi mahalaga, at ang laki ay hindi malaki, kaya hindi ito tumagal ng maraming espasyo. Si Huang Feng mismo ay hindi inaasahan na ang modelo ng kotse na ito ay talagang papalitan ng isang bagay mula sa ibang mga espasyo pagkatapos ng 10 araw ng paglalagay nito. Gayunpaman, hindi sigurado si Huang Feng kung ang pinalit na bagay ay isang modelo ng kotse o isang tunay na kotse. Ito ay hindi maaaring maging isang tunay na modelo ng kotse, tama. Ungol ni Huang Feng habang hawak ang modelo ng kotse. Walang pangalan na suspension sports car, puro handmade, ang katawan ay may napakagandang bulletproof effect, napakabilis na bilis, at nilagyan ng 4 na malalakas na laser cannon. Tandaan, dahil sa storage box, ang suspension na sports car na ito ay maaaring malayang baguhin ang laki nito. Panipi, talagang kotse talaga, at ito ay talagang isang suspensyon na sports car. Bulalas ni Huang Feng na puno ng pagtataka ang mukha. Si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan na mapalitan ang mga sasakyan sa ibang mga espasyo. Pagkatapos ng lahat, kadalasan, ang mga bagay na pinalitan ng kahon ng imbakan ay napakahusay. Bukod dito, pinatunayan din ito na ang storage box na ito ay maaaring gamitin upang palitan ang malalaking item sa ibang mga espasyo. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na ang storage box ay magbibigay sa kanya ng napakalaking sorpresa. Ito ay talagang isang suspensyon na sports car na umiral lamang sa mga pelikulang science fiction. Hindi pa niya nakita ang bagay na ito sa totoong mundo. Bukod dito, ayon sa pagpapakilala, ang kotse na ito ay hindi lamang nagkaroon ng abnormal na depensa, ngunit mayroon din itong kakayahang umatake, na talagang bihira. Wala talaga itong pangalan. It's handmade. Hindi maaaring palitan ng may-ari ng sasakyan na ito bago niya ito pinangalanan. Nakakalungkot naman, sabi ni Huang Feng na may kasamang schadenfreude. Just when Huang Feng wanted to take this model-sized car downstairs to try it, 3 things suddenly flew out from his storage ring. They were the first treasure he obtained, leather shoes, the Samero magic silk gloves that he liked very much, and the brochure of sewage treatment equipment that brought him a lot of profit. After that, these 3 things that flew out, together with the car model in his hand, floated in front of him and began to circle. Huang Feng couldn't be more familiar with such a scene. Unknowingly, he had collected all 4 items from the same space. I don't know which space I will be teleported to this time. Looking at these 4 things, it seems that the space should be a high-tech space. Even the suspension sports car came out. Huang Feng looked at these 4 things, and he began to look forward to his upcoming teleportation. However, at this time, Huang Feng's attention was on these 4 things in front of him. He didn't hear the slight sound of the door opening outside. If it was normal, he would easily discover this sound, but now he obviously didn't have so much thought on other things. Bai Xiaoro, who was taking a shower in the bathroom, also didn't hear this sound. Bai Xiaoro's internal strength had been absorbed by Huang Feng before. Although she had been practicing the 7 luminaries invincible technique that Huang Feng gave her recently, that internal strength cultivation method could help her accumulate internal strength faster than before. However, she hadn't been practicing that technique for a long time.
At this time, the internal strength in her body wasn't much. It could only be said that she was slightly stronger than ordinary people. Therefore, Bai Xiaoru and Wang Feng didn't notice that there were 3 uninvited guests in their residence. The 3 people who came in were the 3 members of the Devil Mercenary Group. Although Wang Feng had closed the door, the simple door lock was not difficult for these 3 mercenaries. They easily opened the door and entered Wang Feng's residence. They easily entered Wang Feng's residence without being discovered by Wang Feng. The 3 mercenaries looked down on Wang Feng even more. This person didn't even have a sense of vigilance. How could he be an expert? At this time, the first thing the 3 of them heard was the sound of water in the bathroom. The 3 of them looked at each other and prepared to walk in the direction of the bathroom. However, if they wanted to go to the bathroom, they would have to pass by Wang Feng's room. At this time, Wang Feng's door was not closed. The 3 of them immediately knew that there was someone in this room. Although there was one more person in this room than them, the 3 of them didn't care. These were ordinary people who didn't notice their arrival. No matter how many there were, they were not afraid. Kaya naman nagbago ang isip nilang tatlo at naghanda na munang harapin ang nasa kwarto. Itinulak ng isa sa kanilang tatlo ang pinto at nakita niya ang isang eksena na ikinagulat niya. Sa silid, may isang lalaking nasa hustong gulang na lumulutang sa hangin. Sa harap niya, may ilang bagay na mabilis na umiikot. Bukod dito, ang bilis ng pag-ikot ay pabilis ng pabilis. Parang palapit ng palapit ang katawan ng lalaki sa mga bagay na iyon. Sa oras na ito, nakita din ng mga miyembro ng 2 pang mersenaryong grupo ang eksenang ito. Ang eksenang ito ay medyo hindi nila naiintindihan, na nagpatigil sa kanilang tatlo. Siya ang security guard. Si Hanses ang unang nag-react at nagsabi, "Anong ginagawa niya? Bakit siya lumulutang sa hangin?" Ang isang mersenaryong katabi ni Hanses ay tumitig kay Wang Feng at sinabi, "I've heard that some experts can fly in the air. Could he be one of those experts?" Sabi ng isa pang mersenaryo, "Huwag kang masyadong mag-alala, patayin mo muna siya." Medyo nag-alala rin ang puso ni Hanses, kaya mabilis niyang itinaas ang kanyang pistol at binaril si Wang Feng. Sa ganoong kalayuan, siguradong tatamaan niya si Wang Feng ng direkta. Sa katunayan, nang pumasok ang unang tao sa kwarto, natuklasan na sila ni Wang Feng. Gayunpaman, sinipsip siya ngayon ng puyo ng tubig na dulot ng pag-ikot ng 4 na bagay. Hindi man lang siya makagalaw, kaya napapanood lang niya ang pagbaril sa kanya. Kabanata 478. Nang makitang ang bala na kanyang binaril ay lumipad patungo kay Wang Feng, at si Wang Feng ay walang kahit katiting na paggalaw para makaiwas, ang mukha ni Hans ay nagpakita ng isang mabangis na ngiti. Dati, akala niya talaga na si Wang Feng ay isang master, pero ngayon parang siya na lang. Ang puso ni Wang Feng ay walang magawa at natatakot dahil hindi talaga siya makagalaw ngayon. Sa pagtingin sa direksyon ng paglipad ng bala, hindi ang pangitaas niyang katawan ang nakasuot ng golden silk soft armor, kundi ang kanyang ulo. "I was careless." Tapos ngayon, naisip ni Wang Feng sa kanyang puso. Kung makakagalaw lang siya ngayon, may kumpiyansa pa siyang makaiwas sa bala na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Treading Wave Subtle Steps ay hindi isang dekorasyon. Napakalakas nitong iwasan ang anumang anyo ng pag-atake. Sa kasamaang palad, siya ngayon ay sinipsip ng puyo ng tubig na ito, at wala ng paraan upang makagalaw. Nagsisisi rin si Wang Feng. Nasa storage box ang isip niya kanina, at hindi niya napansin na kakaunti na palang tao sa bahay niya. Kung hindi niya pipiliing mag-teleport sa oras na ito. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Sa sandaling ipinikit ni Wang Feng ang kanyang mga mata at naghihintay sa kamatayan, bigla niyang naramdaman ang kanyang katawan na bumilis ng gusto, at pagkatapos ay nawala siya sa lugar. Tiningnan ni Wang Feng ang kadiliman sa kanyang paligid, ngunit hindi maiwasan ng kanyang puso na maging masaya. Ang galing! "I was teleported in." Bulalas ni Wang Feng sa kanyang puso. Kung ito ay isang fraction ng isang segundo mamaya, siya ay namatay sa kwarto. Gayunpaman, ngayon ay nakapasok na siya sa teleportation space.
Bagamat huminto ang oras sa totoong espasyo, at kailangan pa niyang harapin ang bala na lumilipad patungo sa kanyang ulo pagkalabas sa espasyong ito, sa oras na iyon, mababawi na niya ang kanyang kadaliang kumilos. Tiwala pa rin siya na kaya niyang iwasan ang bala. Nang hindi na hinintay na isipin ito ni Huang Feng, muling nagbago ang tanawin sa paligid niya. Ito ay hindi na isang madilim na kapaligiran, ngunit ito ay naging maliwanag. May mga matataas na gusali sa paligid niya, at ang mga damit ng mga naglalakad ay katulad ng suot niya. May iba't ibang tindahan din sa lupa. Ang lahat ay katulad ng nakita niya sa totoong mundo. Kung hindi siya nakakita ng maraming suspendidong sasakyang panghimpapawid na lumilipad sa kalangitan, iisipin ni Huang Feng na nasa Earth pa siya. Ito ay malinaw na panahon ng agham at teknolohiya. Gayunpaman, tila ang antas ng agham at teknolohiya dito ay mas mataas kaysa sa Earth. Pansamantalang nakalimutan ni Huang Feng ang tungkol sa totoong mundo at naglakad-lakad sa mga kalye. At least hindi ako na-teleport sa isang battlefield sa pagkakataong ito. Ungol ni Huang Feng habang tinitingnan niya ang kanyang paligid. Huang Feng was very satisfied with the teleportation this time. The previous 2 times, he had been teleported to the battlefield. Although he had absorbed a lot of inner energy the second time, and the energy of the demon martial arts in his body had allowed him to reach the peak of the second-rate level, that kind of environment was obviously too dangerous. How could it be better than the current environment? Thinking about the second teleportation, Huang Feng felt that it was a pity. He originally had the opportunity to absorb the inner force of that monk Kung Ning. If he let him absorb all of it, then he would be able to break through. Now, he would not be at the peak of the second rate, but a first-rate expert. Unfortunately, he didn't manage to absorb much before he was killed. However, it was obviously useless to think about that now. Since he was already in a new space, it was better to think about what he wanted to get. According to the 4 things he had obtained from this space before, the technology here was obviously much more advanced than on Earth. If he could get a good scientific and technological result here, it would be very good for the development of his career on Earth. Huang Feng first tried to take out money from the storage box. Sure enough, this time he could take it out smoothly, and he was finally not penniless. The money that he took out was obviously the money that could be used in this space. Huang Feng looked at it. It was also a banknote, but the pattern and face value were different. Moreover, the exchange ratio between the currency and Chinese currency in each space was different. For example, in the second space, 1 silver could be exchanged for 500 Chinese currency. Here, Huang Feng took out 100 Chinese currency, but he could get a banknote with a face value of 1,000 Chinese currency. Obviously, Chinese currency was more valuable here. With money, it was easy to do things. Huang Feng stopped a taxi on the side of the road. He wanted to go around the city to look around. Anyway, he just arrived, and he had plenty of time. Even in such a high-tech space, there were taxis. It was just that there was no driver. The whole body was controlled by artificial intelligence. Huang Feng said, and he went around the city casually, and the car started. This unmanned taxi was also a suspension car. In this city, there were also cars on the ground. The price of taking a taxi was obviously more expensive than taking a car that could only travel on the ground. However, Huang Feng could now withdraw money directly from the storage box, so he didn't care about such a small amount of money. In the air, Huang Feng finally saw the general appearance of the city. The buildings here were higher, and the streets were more prosperous. At the same time, the surrounding air seemed to be much better than on Earth. The cars here obviously didn't burn oil, and there were no factories around that polluted the air. Gayunpaman, hindi masyadong makakita si Huang Feng sa ibabaw, kaya pagkaraan ng ilang sandali, bumagsak siya sa lupa at lumabas ng kotse. Ang pagkain dito ay nahahati din sa synthetic na pagkain at natural na pagkain. Mas mahal ang natural na pagkain, ngunit masarap ang lasa.
Mura ang sintetikong pagkain, ngunit mahirap lunukan. Huwag Feng hulaan na ito ay para sa mahihirap. Saang mundo man iyon, hindi magkukulang ang mga mahihirap. Naglibot-libot si Huang Feng sa lungsod sa halos buong araw. Sa gabi, nakahanap siya ng isang bar upang pumasok at maglaro. Siyempre, hindi siya pumasok para lang uminom. Anuman ang mundo noon, madaling makakuha ng tsismis sa ganoong lugar. Gusto ni Huang Feng na makita kung mayroon siyang anumang bagay na interesado siya. Ang bar na pinasukan ni Huang Feng ay hindi tumugtog ng anumang malakas na musika, ngunit ilang mga nakapapawing pagod na himig. Ang ganitong kapaligiran ay pinakaangkop para sa mga kaibigan na uminom at makipag-chat. Nakahanap si Huang Feng ng lugar na mauupuan at nag-order ng isang baso ng espesyal na alak dito. Pagkatapos, nagsimula siyang bigyang pansin ang mga usapan ng mga tao sa paligid niya. Ang kapaligiran dito ay mas tahimik, at ang pandinig ni Huang Feng ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Hanggat gusto niya, naririnig niya ang karamihan sa mga usapan dito. Sa kasamaang palad, hindi siya masyadong interesado sa karamihan ng mga bagay na pinag-uusapan ng mga tao dito. May mga nag-uusap sa kanilang trabaho, may nagrereklamo, at syempre, karamihan sa kanila ay tungkol sa mga babae. Ito ay isang paksa na ang mga lalaki ay magiging interesado sa kahit na anong mundo ito. Kabanata 479. Uminom si Huang Feng ng espesyal na alak habang nakikinig sa mga pag-uusap sa paligid niya, sinusubukang maghanap ng kapaki-pakinabang na impormasyon para sa kanyang sarili. Hindi naman masama ang alak dito. Gumawa ng conclusion si Huang Feng tungkol sa alak sa kanyang puso. Narinig mo ba, bukas ang kaarawan ng Young Master ng mga Chardon. Maraming big shots ang darating doon. Ito ay magiging napakasigla, sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa mesa sa tabi ni Huang Feng na may naiinggit na tingin. Walang kwenta kahit naiingit ka. Ang ganoong okasyon ay hindi natin mapupuntahan, sabi ng kanyang kasama. Hindi ba pwedeng isipin ko na lang? Dissatisfaction na sabi ng lalaki. Pagkatapos nito, hindi niya namamalayan na tumingin sa paligid at bumulong sa kanyang kaibigan, nabalitaan ko na may nangyari sa mga Chardon kamakailan. Anong nangyari? Curious na tanong ng kaibigan. Alam ng lalaki na ang kanyang kaibigan ay napakaalam, at ang mga Chardon. Ang pinakamalaking pamilya sa lungsod. Ang tsismis tungkol sa kanila ay natural na makaakit ng mas maraming tao, kaya na-curious din siya. Nabalitaan ko na may nunal sa laboratorio ng pamilya nila. Ninakaw ang resulta ng research tungkol sa sewage treatment equipment, at hindi pa nare-recover, misteryosong sabi ng lalaki. Gayunpaman, kahit na ang kanyang boses ay hindi malakas, si Huang Feng, na nakaupo sa tabi niya, ay nagawa pa ring marinig ang lahat ng kanyang sinabi sa kanyang mahusay na pandinig. Nang marinig ni Huang Feng ang tungkol sa sewage treatment equipment, ang kanyang mga kilay ay hindi namamalayan. Pamilyar na pamilyar siya sa bagay na ito. Hindi ba isa ito sa mga certificate na ginamit niya sa pag-teleport out this time? Bukod, batay sa nakaraang dalawang teleportasyon, nahulaan ni Huang Feng na ang lugar kung saan siya na-teleport sa oras na ito ay hindi masyadong malayo sa orihinal na may-ari ng apat na bagay. Kaya naman, nang mabalitaan niya ang tungkol sa sewage treatment equipment, agad niyang kinumpirma na ang bagay na itinapon ay dapat ang bagay na nakuha niya noon. Tungkol sa kung paano nawala ang bagay at kung ano ang nunal, hindi alam ni Huang Feng, at hindi rin siya nagmamalasakit. Sa halip, interesado siya sa usapan sa katabi niyang mesa. Malinaw, dapat siyang nauugnay sa tinatawag na Chardons na ito, at ang link ay ang bagay na nakuha niya mula sa kahon ng imbakan. Kaya naman, curious din si Huang Feng tungkol sa mga Chardon. Anong kakaiba dun? Kinagat ng kaibigan ng taong iyon ang kanyang mga labi at sinabing, sino ba ang hindi nakakaalam na ang mga pamilyang ito ay laging nagbabalak laban sa isa't isa? Lihim silang nagtatanim ng mga especially iya sa ibang pamilya. Basta ito ay kapaki-pakinabang sa kanilang sariling pamilya, gagawin nila ito. Iba na this time. Seeing that his friend was not interested in his news, the man started to show off and feel anxious. He looked around again and said in an even softer voice, I heard that the other families have gone overboard this time. They even planted a spy in the Chardon's villa. Have you arranged a place for him? The people next to him were also stunned.
Generally speaking, commercial espionage was very common. Not to mention these big families, even those ordinary families and big companies would have spies from other companies. However, placing a spy in the other party's residence was a bit too much. Both parties were only business rivals, so it shouldn't involve personal safety. This is indeed a little too much. That person was stunned for a moment before nodding. Isn't that so? The person who spoke before was a little proud when he saw that his friend was shocked by this news. Then, he continued to show off his news and said, "I heard that the two young masters of the Chardons are very angry about this. Let's not talk about the playboy second young master. Let's talk about the eldest young master who has begun to familiarize himself with the family business. This time, they are very angry." However, they didn't find anything after a long investigation. If it were me, I would also be angry. Who would be happy that a spy was planted in their own place? His friend said. However, planting a spy in this kind of place must be very careful. How did he find out? It is said that it was because a car was lost. That car was a birthday gift from the patriarch of the Chardons to his son. It was stolen before it could be warmed up, the person continued. There was no need to doubt everyone's gossipy nature. In this world, there was nothing absolutely confidential. What's more, many people knew that Pendez's car was stolen. Those who were not sure about this news obviously had some thoughts in their hearts when they saw that the car that the eldest young master drove was gone. Then, it was not surprising that the news spread. Car. That person's friend was stunned again. His face was full of disbelief. Why would that spy steal a car? It must not be easy to be planted in such a place. Why would he do something to a car? Shouldn't he be more interested in those family secrets? Panipi. Yeah, I don't understand either. The person who spread the news also had a face full of doubt. Logically speaking, no matter how good that car was, it was not worth the risk of being discovered to steal it. Moreover, stealing a car in that kind of environment was obviously not a wise move. Ang susi ay hindi pa nahuhuli ang nagnakaw ng sasakyan. Wala pang ang nakakita sa itsura niya. Ayon sa balita mula doon, nawala sa hangin ang sasakyan pagkatapos ng isang iglap. Kakaiba talaga, kailan pa naging tanga ang mga taga-Chardon? Nasasabi pa nila ang mga ganoong bagay, patuloy ng kausap. Si Huang Feng, na nag-eavesdrop sa tabi nila, ay ganap na natigilan. Siya ngayon ay 100% sigurado na ang bagong kotse na nawala ng pinakamatandang young master ng mga Chardon ay ang kanyang nakuha. Hindi niya lang alam kung bakit may kasama pang especially iya. Ang kapatid na nagkasala para sa akin, nagdadalamati ako para sa iyo sa aking puso. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Obviously, may sinisisi sa kotse para sa kanya. Hindi nahuli. Paano ito posible? Ang gayong malaking sasakyan ay pinalayas. Bulag ba silang lahat? Paanong hindi nila ito napansin? Sabi ng kaibigan ng tao. Sino ang nakakaalam? Kalimutan mo na yan. Huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na ito. Mga walang kwentang bagay yan sa pagitan ng malalaking pamilya. Wala itong kinalaman sa atin. Uminom. Oo, walang kinalaman sa atin ang laban nila. Uminom na lang tayo ng sarili nating alak. Kaya naman nagsimula na namang uminom ang dalawa. Hindi na nila pinag-usapan ang Chardon family. Sa halip, nag-usap sila tungkol sa iba pang walang kabuluhang bagay. Hindi interesado si Huang Feng sa mga bagay na iyon. Kabanata 500. Pagkalabas ng bar, nakahanap si Huang Feng ng isang hotel na mukhang maganda at nanatili doon. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-isip si Huang Feng tungkol sa susunod niyang gagawin. Si Huang Feng ay walang anumang mahigpit na kinakailangan para sa bawat pagpapadala ng espasyo. Ang layunin niya sa pagpunta sa ibang mga espasyo ay para lang maglakbay sa oras at espasyo sa simula. Sa kasamaang palad, siya ay nailipat sa isang kapaligiran sa larangan ng digmaan sa unang 2 beses. Wala siyang panahon at pagkakataon na gumala-gala. Pagkatapos noon, nagbago ang layunin ni Huang Feng mula sa simpleng paglalakbay patungo sa pagkuha ng magagandang bagay mula sa ibang mga espasyo.
Sa unang transmission, nakakuha siya ng pistol. Maaari lamang itong ituring na karaniwan. Hindi naman masama. Sa oras na iyon, wala siyang karanasan kung tutuusin. Napakagandang bagay ng Lion's Roar na nakuha niya sa pangalawang pagkakataon. Dapat itong malaman na ang bagay na ito ay isang antas lamang na mas mababa kaysa sa Dark North Divine Art. Ito ay itinuturing na isang first class na pamamaraan. Alam din ni Huang Feng na dapat mayroong mga kayamanan sa bawat espasyo, o mga bagay na kapaki-pakinabang sa kanya. Ang susi ay kung paano makuha ang mga ito. Ayon sa narinig ni Huang Feng sa bar noong gabi at sa balitang sinadya ni Huang Feng na magtanong mamaya, alam na ni Huang Feng na ang Chardin family ang pinakamalaking pamilya sa lungsod na ito. Ang nasabing pamilya ay nasasangkot sa maraming negosyo at nagkaroon ng maraming magagandang bagay. At least, alam ni Huang Feng na ang design manual para sa suspension sports car at sewage treatment equipment na nakuha niya noon ay pawang mula sa Chardin family. Sa makatuwid, binalak ni Huang Feng na lumapit sa pamilya Chardin at tingnan kung makakakuha siya ng ilang magagandang bagay mula sa kanila. Sa makatuwid, sa hapon ng susunod na araw, dumiretso si Huang Feng sa hotel na kanyang inusisa. Pag-aari daw ito ng pamilya Chardin. Ngayon ang ika-30 kaarawan ng young master ng Chardin family, at doon idinaos ang birthday banquet. Talagang engrandi. Itong Chardin family ay karapat-dapat na maging pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod na ito. Tumingin si Huang Feng sa mataas na gusali sa kanyang harapan at nag-isip ng may damdamin. Ang mataas na gusali sa kanyang harapan ay hindi bababa sa 2 o 300 metro ang taas. Ito ay mukhang napakamarangyang mula sa labas, at ang gusaling ito ay ganap na pag-aari ng Chardin family. Bukod dito, isa lamang itong hindi mahalata na pag-aari sa kanilang pamilya. May isip kung gaano kayaman ang pamilya Chardin. Sa oras na ito, sa pasukan ng gusaling ito, may 2 taong nakasuot ng maayos na nakabantay sa pinto. Kailangang magpakita ng imbitasyon ang sinumang gustong pumasok sa gusaling ito. Sa madaling salita, iisa lang ang function ng gusaling ito ngayon, na magdaos ng birthday banquet para sa young master ng pamilya, si Penders. Gasta talaga, sabi ni Huang Feng nang makita niya ang eksenang ito. Ang gusaling ito ay may hindi bababa sa 12-dosenang mga palapag, at imposibleng magkaroon ng napakaraming palapag para sa isang piging sa kaarawan. Ngayon, ito ay direktang nabok. Ano ito kung hindi ito maluho? Gayunpaman, kung alam ni Huang Feng kung sino ang mga taong dumating ngayon, maaaring hindi niya iyon isipin. Ang mga dumating upang dumalo sa piging ng kaarawan ni Penders ngayon ay hindi lamang ang tunay na mga numero ng kapangyarihan ng lahat ng malalaking pamilya sa lungsod na ito, kundi pati na rin ang pamamahala ng lungsod, ang federal na parlamento, at iba pa. Ang impluwensya ng pamilya Chardin ay hindi lamang sa larangan ng ekonomiya. Dahil sa napakaraming importanteng tao ang dumating kaya nabok ng Chardin family ang lugar ngayon. Siyempre, sila mismo ay hindi nagmamalasakit sa gayong maliit na pagkawala. Pinanood ni Huang Feng ang mga bisita na isa-isang pumasok na may hawak na mga imbitasyon, at nagsimulang magkalkula sa kanyang puso. Mas interesado siya ngayon sa piging na ito, kaya kailangan niyang maghanap ng paraan para makapasok. Sa oras na ito, huminto ang isa pang sasakyan sa pasukan, hindi kalayuan sa Huang Feng. Alam ni Huang Feng na ang mga taong pumunta dito ngayon ay naririto para dumalo sa piging na ito, kaya naisip niya ito at naglakad. Isang binata ang lumabas sa sasakyan. May pagka-arrogant ang mukha ng taong iyon. Casual niyang ibinato ang susi ng sasakyan sa kanyang kamay sa may pinto, ngunit hindi man lang tumitingin ang kanyang mga mata sa may pinto. Pero, papasok na sana siya sa hall, bigla niyang naramdaman ang pagyakap sa kanyang balikat. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa gilid na may ilang pagdududa. Oy, si Kuya Wang ba ito? Matagal nang hindi nagkikita. Saan ka gumawa ng kayamanan kamakailan? Si Huang Feng ay may kaaya-ayang nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha nang makilala niya ang isang kakilala. Who the F*** are you? Kilala ba kita? Halatang hindi maganda ang ugali ng binata. Kumunat ang noo niya at sinabi kay Huang Feng. Marahil ito ay ang benepisyo ng teleportation. Matapos ay teleport si Huang Feng sa ibang espasyo ng ilang beses, naiintindihan niya ang wika doon at matatas na magsalita. Kuya Wang, hindi mo ba ako naaalala? Ako si Li Ping. Last time, sabay kaming umiinom.
Sa huli, uminom ka ng sobra at niyakap ang toilet bowl at naghalikan ng mariin. Hindi kita napigilan kahit anong pilit ko. Magiliw na paliwanag ni Huang Feng. Sa kabilang partido, puno ng itim na linya ang mukha ng binata. Gusto niyang itulak palayo si Huang Feng at sinabing, sino ang nakakakilala sa iyo? Hindi Wang ang apelyido ko. Hindi ako nakainom sa iyo. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay malinaw na hindi kasing lakas ni Huang Feng, kaya kahit anong pilit niya, walang paraan para itulak si Huang Feng palayo. Kuya Wang, kasalanan mo ito. Bakit hindi ka agad kumilala ng mga tao? Huwag kang mag-alala, ninakaw mo ang babaeng nagustuhan ko noong nakaraan. Wala akong pakialam dito, babae lang. Nakayakap pa rin si Huang Feng sa balikat ng kabilang partido at sinabi habang dinadala ang kabilang partido sa gilid. Sino ang nagnakaw ng babae mo? Linawin mo. Galit na sabi ng binata, gusto pa niyang magnakaw ng babae. Sino sa mga babaeng iyon ang hindi nagkusang samandal sa kanya? Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Hinahanap ko ngayon si Kuya Wang dahil nabalitaan ko na may mga bagong kalakal si Di Hao. Napakaganda, gusto kong tawagan si Kuya Wang para makita itong magkasama. Sabi ni Huang Feng. Para sa pangalang Di Hao, narinig din ni Huang Feng ang ilang tao sa susunod na mesa na pinag-uusapan ito noong nasa bar siya kagabi. Sa bibig ng mga taong iyon, ang Di Hao ang pinakasikat at pinakamarangyang nightclub sa lungsod. Puno ng pananabik ang kanilang mga bibig. Siyempre, wala silang mga kondisyon para pumunta. Nang marinig ang pangalang Di Hao, naging maliit ang pakikibaka ng binata. Nagtataka siyang tumingin kay Huang Feng at sinabing, may mga bagong paninda ba talaga doon? Malinaw, naisip niya na si Huang Feng ay isa ring playboy, ngunit nakilala niya ang maling tao. Bilang karagdagan, narinig niya ang isang bagay na interesado siya, kaya hindi niya namamalayan na huminto sa pagpupumiglas at sumunod kay Huang Feng sa gilid. Hinarap ni Huang Feng ang binata habang dinadala siya sa sulok. Nang makita ng binata na mali ang sitwasyon, gusto niyang sumigaw. Ngunit siya ay nawala ng malay ni Huang Feng. Kinokontrol ni Huang Feng ang kanyang lakas. Hindi nito papatayin ang binata, at hindi magkakaroon ng anumang sekwele. Gayunpaman, walang problema para sa kanya na matulog ng 4 hanggang 5 oras. Nakakita si Huang Feng ng invitation card na pinalamutian ng maganda mula sa mga braso ng binata. Nang makitang ang invitation card na ito ay talagang nababalot ng ginto at nababalutan ng mga hiyas, muling hinagpis ni Huang Feng ang kayamanan ng mga Chardon.